Hi guys! Maganda rin gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo ka-chismosa Kim Pao, wala na pong iba. Ang lokaret na si Gandara SRU upang magatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para sa gabing ito, nakakamadamdamin na balita ang ating pag-uusapan. Siyempre, ang mga fans sobrang na-touch sa pag-amin nila Kim and Paolo. Sa paglilinaw ni Kim Chiu ng ilang mga bagay-bagay and siyempre, pagsag-ayon ni Paolo Avellino. Pero bago po ang lahat ng iyan, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo natin subscribe button at notification bell na nariyan sa baba upang kayo po yung maging updated at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. And eto na nga, kanina naganap na po ang MediaCon na pinaka-iniintay ng lahat. Ang ma-interview po ni MJ Felipe, si Paolo Avellino muli. And syempre, ma-interview niya ang dalawa, si Kim and Paolo. So, kanina, naganap na yung MediaCon for The Alibay po ito dahil ipapalabas na nga ang The Alibay sa Free TV and excited na po ang lahat. Kasi syempre, uncut version na po ng The Alibay yung yung mapapanood natin sa Free TVs. Kaya naman sa mga nakapanood sa Prime Video, hindi po kayo magsasawa at mananawang panoorin ng Kim Pao kasi hindi lang to basta rewatch lang, kundi mapapanood talaga natin ang buong buo ng wala pong cut. Sa Prime Video kasi masyado talagang pinaliit. Sinadya talaga na paikliin. Sinadya talaga maikli na nga siya, pinaikli pa masyado. Kaya naman may mga ilang scenes na hindi talaga naipalabas. Kagaya na lang nun sa pinaka-inaantay na eksena sa Canada, 'di ba? Anyway, speaking of MediaCon and kilig, so eto na nga, si MJ, natanong na yun tungkol sa flowers na ibinida ni Chinita Princess sa kanya pong social media account ng Valentine's Day. And tulad ng gusto nating mangyari, hindi tayo nabokya. Kasi sinagot naman ni Chinita Princess ng buong puso talaga pa-uwi ng buong katotohanan kung kanino nang galing yung flowers. And alam nyo ang maganda? Si Paolo Avellino talagang inamin na rin na sa kanya galing yung flowers. So, eto nga yung in-screenshot na lang natin pagturo niya kay Paolo. Sa kanya daw nang galing. Medyo nahihiya pa nga si Chinita Princess dyan na aminin kanino nang galing. Pero at the same time, makikita mo naman sa kanya yung kilig habang tinuturo po si Paolo Avellino. Pero hindi lang po siya yung kinikilig Si Pao, nonchalant pa kunwari nung una. Pero, nakangiti din naman nung aminin na rin niya na sa kanya talaga nang galing yung flowers. So, ibig sabihin, dalawa silang kinikilig. Hoy! Ganda nga ng ngiti dyan ni Paolo Avellino, yung simpleng kiligan, kitang-kita yung kanyang mga ipin. Napaka-cute. So, ayan sa kanila mismo na nanggaling pareho. Inamin na nila. Ayan po ang inamin nila ang tungkol sa Valentine's Day. So, meaning, kasi kung mapapansin nyo, diba? So, inamin na nga po ni Pao itong 2026. Inamin niya rin to sa 2025. So, 2024 kay Paolo Avellino din. So, itong 3 consecutive years of love, consistent si Paolo Avellino na nagpapadala po ng Valentine's flower para kay Chinita Princess and by letter pa. Ito nga, sa noong 2024, makikita niyo yung handwritten dyan. Same lang po sa 2025 and 2026. So, confirm talaga. So, wala pong delulo sa mga natin, pinag-usapan itong mga nakaraan.
mga nakaraang taon. Kasi sa kanila mismo nanggaling, di ba? Kay Paulo, si Paulo talaga ang sender ni Kimi ng flowers. Uy, grabe naman nga yun. Apakahaba ng hair ni Kimi. Huwag niyong apakan, guys. Grabe, apakahaba ng hair. And yung mga tinginan ng Kim Pao, talaga, during the media con, grabe, ako yung natutunaw. Iba yung titig ni Pao kay Kim. Parang gandang-ganda siya. Parang, alam niyo yun, parang hindi niya laging nakikita si Kim na para bang super na-amaze pa rin siya tuwing humaharap siya kay Chinita Princess. Parang hindi siya makapaniwala na may ganyan kagandang nag-e-exist sa mundo. Huy, paka-OA. Tapos si Kimi, basta nakikita niya lang na happy siya sa tabi ni Paolo. Huy, paka-OA. Di ba pwedeng lang, masiyahin lang. Pero hindi, ramdam natin kasi yung yung joy talaga ni Kimi inside Ayan, namumula-mula pa nga siya. Kita niyo yung skin niya dyan. Buong katawan nagbablush. Pero wag ka, sa kabila ng pag-amin na yan ng Kim Pao, bumuhos po ang luha ng mga fans sapagkat eto daw yung talagang matagal na nilang inaantay. Yung pag-amin nila Kim and Paolo. And I think siguro mga contented na sila dito. Kaya napabuhos yung luha nila na finally, parang okay na sila dito. Finally. Kaya napaiyak yung ilan na habang kino-confirm nila yung ilang mga bagay-bagay tungkol sa kanilang dalawa. So, masaya na po sila doon na nakakataba ng puso na yung legit, avid fan talaga ng Kim Pao hindi mapaghanap, hindi kumbaga, mababaw lang yung kanila pong kaligayahan. Basta, makita lang nilang masaya ang Kim Pao, happy sila sa isa't isa, ma-confirm lang nila na happy sila sa isa't isa, di ba? And yung mga linyahan pa ni Paolo na happy siya kasi happy si Kimi, mga ganyan. Paano kang hindi may iyak din sa sobrang saya? Tears of joy pala, parang ganyan. So kayo ba guys, anong inyong naramdaman? Halo-halo na rin ba? Tawa, kilig, iyak, ayan, naging emotional na rin po ba kayo dito sa media ko na yan ng Kim Pao? Comment yung nga lang dyan sa baba. Pero hindi pa rin talaga ako get over. Talagang yung kasi ni Kimi, pag-amin niya, talagang nahihiya, na kinikilig at the same time. Nako, very good ka dyan, MJ. Huy, very good. Bumawi talaga si MJ sa mga mga funny. Siguro alam na rin niya na pinag-iinitan siya ng ilang mga fans dahil doon sa wala lang issue sa Showtime. Kasi feeling kasi ng ilang mga fans si MJ, si MJ may kasalanan kung bakit na lalong umiingay ang movie nitong si Echo. Kasi nga, ginamit pa si Kim Chiu para pag-usapan pa lalo. Na kung tutuusin ay pinag-usapan naman na talaga kaya po natanong. Or should I say, kaya natanong ni MJ yun kay Echo ay dahil pinag-usapan ng mga fans. So, balik pa rin sa mga fans, no? Kung tutuusin, wala naman siyang kasalanan doon. Pero, ayun na nga, the damage has been done dahil kasi yan sa sagot ni Echo ganyan. So, syempre, bilang fans, ayan, na nagmamahal, may ilan talagang mga sensitive na hindi po talaga na-handle yung kanilang emotions. Sabihin na po natin, lahat talaga ng mga fans ay nakaramdam ng ganoong pakiramdam na binaliwala si Kim. Yung iba marunong po mag-hold ng kanilang emotions, pigilan ang sarili kasi naiisip na mga maaaring mangyari. Pero meron din rin natin masisisi yung ilan na hindi po na-handle na maayos yung emotions. Kaya ayun, boom, umabot na po sa TV news. Yes, na news na siya, na balita na siya talaga. So, si Kim, ngayon yung pero tapos na yun. Tapos naman na siya, kaya let's move on na rin. Dito tayo sa na ayuda ng Kim Pao. Ayan.
Love Month. Focus naman tayo ngayon kina Kim and Paolo. Huwag na natin pag-usapan ng movie ng iba. Etong The Alibi, ang series ng Kim Pao ang ating pag-usapan at suportahan. Dito po tayo ngayon mag-focus. So, yun lang po muna no, yung ating update ngayong gabi. Maraming salamat po guys sa inyong pakikinigan. Kita-kits po muli sa mga susunod natin chika. Maraming pong salamat!